Araw ng Biyernes, nang magpasya ang grupo ng mga kabataan na maglakad-lakad sa parte ng lumang ilog. Ang ilog na ito ay pinaniniwalaan na malaki at malawak ng mga nakalipas na panahon, at pinaniniwalaan na dito ininadaos ng mga tao ang pagsamba sa kanilang mga anito. Dahil mahilig sa kwentong kababalaghan ang grupo, ay nagdesisyon silang manatili sa lugar, magkwentuhan tungkol sa ilog sa mga nakalipas na panahon. Habang nagkikwentuhan, may narinig silang lagaslas ng tubig. Laking pagtataka nila dahil matagal na panahong tuyo na at walang kahit kunting tubig ang ilog na yun. Sa katunayan, matigas na ang mga lupa sa parte ng lugar kung saan naroon ang ilog. Dahil sa pagtataka, nagtinginan silang magbarkada at sinabing baka may mga batang naglalaro sa paligid o baka umuulan sa dulong parte ng ilog. Subalit naisip rin nila na tag-init ang panahong yun dahil buwan iyon ng Abril, panahon na kasagsagan ng summer. Pero dahil sa kuryosidad, nilapitan nila ang gitnang parte ng ilog kung saan nila narinig ang lagaslas ng tubig. Nang makarating sila sa gitnang parte ng ilog, laking gulat nila nang makita ang malakas na agos ng tubig pabalik. Nakakamangha dahil napakalinaw ng tubig na yun. Dahil sa mangha ng mga magbarkada, nawala sa isip nila na matagal nang tuyo ang ilog na yun. Agad nilang nilapitan ang umaagos na tubig at doon nakita nila ang mga hugis tao na mga anino na para bang naglalaro sa tubig. Sa takot at gulat ng grupo ay nagkanya-kanya silang takbo upang makaalis sa ilog. Subalit huli na nang mapagtanto nila dahil nang tumingin sila, nasa gitnang bahagi na sila ng ilog na yun na napakalawak at malalim na parte. Subalit isa sa kanila ang nagsabi na lumangoy papuntang Pampang bago pa mahuli ang lahat. Dahil lahat sila ay marunong lumangoy, ay nagkanya-kanya silang langoy papunta sa Pampang. Ngunit dalawa sa kanilang kasamahan ang sumigaw ng tulong. Dahil hindi ito makaalis sa tubig at para bang may humahawak sa mga ito. Gustuhin man nilang balikan ito ay natakot na rin sila dahil lumalalim na ang tubig sa ilog na yun. Kaya tumuloy sila sa pagpunta sa Pampang upang makahingi ng tulong sa mga tao sa lugar. Nang makahingi sila ng tulong, ay kasama nila ang mga tao pabalik sa ilog na yun. Subalit laking pagtataka ng grupo nang pagbalik nila ay wala na ang lagaslas ng tubig at tuyo na ring muli ang ilog. Agad, hinanap nila ang dalawa nilang kaibigan. Sa tabi ng Pampang, nakita nila ang isa sa kaibigan nilang si Maya na nakahandusay at basang-basa. Agad namang dinala sa malapit na paggamutan ang kaibigan nilang nakaligtas at pinagpatuloy ng mga tao ang paghahanap sa isa pa nilang nawawalang kaibigan. Subalit lumipas ang gabi, araw, linggo at buwan ay hindi na nila nakita pa ang isa sa mga kaibigan nila. At si Maya, mula nang magising sa hospital ay hindi na nila ito makausap pa. At parati nila itong tulala at nakatingin sa kawalan. Minsan, nagsasalita ito na para bang may kausap sa hangin. At sinasabi nito, "Umalis ka na. Umalis na kayo. Hindi ako sasama sa inyo. Ayoko sa inyo. Hindi kayo mga tao. Parang awa nyo na. Tigilan nyo na ako." Iyon lamang ang paulit-ulit na sinasabi ng kanilang kaibigang si Maya. Nagsisisi man ang grupo sa nangyari sa kanilang dalawang kaibigan, ay wala na silang magawa pa kundi ang mapaiyak na lang. Dahil hindi nila malaman ang sagot sa mga nangyari sa araw na yon. Sa kasalukuyan ay hindi na bumalik pa sa tuyong ilog na yun ang grupo. Gustuhin man nilang hanapin ang isa sa kanilang kaibigan ay wala na rin silang magagawa. Kaya't hinayaan na lamang nila ito. Iniiwasan na rin nila pati na ng mga tao sa lugar ang mapagawi pa sa ilog na yun, sa takot na baka muling maulit ang mga nangyari sa grupo ng mga kabataan. Natutunan ng grupo
na hindi sa lahat ng oras ay ligtas ang isang lugar na matagal nang iniiwasan ng lahat. Kaya't hanggang sa ngayon, nananatiling tuyot at walang tubig ang ilog na yun. May marinig mang lagaslas ng tubig ay patuloy nila itong hindi pinapansin dahil sa takot sa tuyot ng ilog.